So yan ang tanong. Tanong, may balak pa ba na magtrabaho si Sarah? O ang aasikasuhin niya ay ang pangangampanya na lang ng napakaaga? My God, this is only 2025. Nangangampanya na siya. My God! Pinapakita lang talaga niya na tanggap niya at alam niya na hindi siya mananalo. Alam ni Sara Duterte na hindi siya mananalo. Kaya kailangan niyang mag-extra effort. Kailangan niyang mangampanya ng napakaaga para makilala siya ng mga Pilipino. Kasi alam ni Sara na hindi siya kilala. My God! Hindi siya kilala. Alam niya yan. Alam niya na hindi siya mananalo. Kailangan niya mag-exert ng super daming effort para lang makilala siya ng mga Pilipino. Dahil alam ni Sara na hindi siya kilala. Hindi mo talaga siya kilala eh. Oh. Best example, kami, taga Mindanao, pero hindi namin kilala ang mga Duterte. Taga Mindanao kami, hindi namin kilala ang mga Duterte. Pero pag sinabi mong Marcos, kahit bata, kilala ang Marcos. Pagmulat ng mata ko, Misamis Oriental, nasa baryo kami, Marcos na. Lumipat kami Cagayan de Oro, Marcos pa rin. Nagdeklara ng martial law 1972. Nasa Cagayan de Oro kami. At alam namin yung mga ambus-ambus at yung mga putukan ng mga sundalong naglalaban. Naririnig namin yan sa bahay namin. At kapag nagpuputukan ang mga sundalo at NPA, nandun kami sa ilalim ng table, pinapatago kami doon. Marcos, bata, matanda, kilala ang Marcos. Duterte? Sino ba yan? Sino ba yung Duterte? Taga Mindanao kami, hindi namin kilala ang Duterte. Real talk lang. Kasi ang Duterte, Davao lang naman eh. Davao lang sila na mayagpag. Hindi sila kilala. Pero ang Marcos, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR, buong mundo, kilala ang Marcos. Sikat. Ferdinand Marcos, isa siya sa nag-forge ng ASEAN. Diba? At kung sinabi mong Marcos, kilalang kilala. Duterte? Sino yan? My God, sino yung Duterte? Hindi kilala. Diba? Yun ang totoo. No? Hindi kilala ang Duterte. Good afternoon, ma'am. Hearthstone. Ay, hello din, Hearthstone. Jerry Amar, dami nang nag-iiyakan na mga DDS sa live mo. Oo nga po eh. Iyakan sila ng iyakan dito sa live ko eh. Kasi pinapaiyak ko sila eh. No? Pinapaiyak ko talaga yung mga yan. Grabe, no? Sabi naman ni Ed Biang Presya, di mo pala kilala ang Duterte, pero kung makapanira ka, parang alam mo buong pagkatao ng mga Duterte, na ha, mamahinga ka na, tama na yan, makasahod ka na yan sa amo mo. Hindi ko daw kilala mga Duterte, pero naninira daw ako. Excuse me? Ang ginagawa ko ay sagot sa mga katarantaduhan ng mga Duterte. Meron silang mga panira, sinisiraan lang Pangulo,
Sinasagot natin, dinidebunk natin, itinatama natin ang mga fake news na kanilang nilalabas. Hindi natin sila kilala. Pero alam natin, may mga record pwedeng i-research. At ang sabi, ang Duterte pumatay ng 30,000 katao. Extrajudicial killings. At inamin din ni Duterte sa kanyang mga videos na siya ay pumapatay ng tao. Kaya hindi man natin kilala ng personal ang Duterte. Pero maraming videos, marami siyang mga sinasabi, pinapakilala niyang sarili niya as mamamatay tao, as manyakis na nag-ano ng babae. Pinasok sa kwarto, hinipuan yung babae, nanghahalik ng mga babae, at marami siyang girlfriend, etc., etc. Pinakilala niya ang sarili niya as nagmamariwana, addict sa marijuana, addict sa fentanyl. So, hindi man natin siya kilala, pinapakilala ni Duterte kung sino siya. At lalo natin siyang nakilala nung minura niya ang Diyos dahil nagalit tayo sa kanya. Minura niya ang Diyos, ang sabi niya wala daw. Maniwala ka daw ba sa Diyos na yan ay nagpapapako daw sa krus. Sabi niya, kung ako Diyos, ipako mo sa krus. Ha! Maniwala ka. My God. O kita mo ano nangyari sa kanya? Nakulong. Karma. Pati ba naman Diyos? Minamak. Makir yan eh. Minamak niya yung Diyos. My God. Diba? So nakarma siya. Oh. Imak mo yung ibang tao, pero wag ang Diyos dahil talagang karma ang abot mo. Diba? Yan. So, yun ang totoo, okay? So, tuloy na tayo sa ating topic, no? Tuloy na tayo sa topic natin. Okay. Okay. Kalma. Kalma lang mga didilis. Kalma. At baka kayo'y mahay at may stroke, no? Kalma. Kalmahan nyo lang. No? Kalma, mga didilis. Baka ma-stroke. Yan. Okay. So ngayon, ito na. Ito pong isang DDS, no, na kongresista na nagngangalang Ungab ay nagmamalinis, no? Siya po ay nagmamalinis at para bang siya ay hindi na involved sa mga korupsyon. Nag-iingay siya ngayon at ang dami ng mga sinasabi. Pero alam naman natin, sa panahon ng mga Duterte, never siyang nagreklamo patungkol sa napakaraming korupsyon sa Duterte administration. Sino ba to? Walang iba kundi si Ungab, no? Ungab. Etong si Ungab na to, si Isidro Ungab na to ay pretending na champion of clean governance and budget transparency. Pero teka mga kaibigan, no? Ano ba ang history ni Ungab? Galit na galit siya ngayon, corruption daw, etc., etc., mga ghost project, etc., etc. Pero take note, sa panahon ni Duterte, never siyang bumatikos sa mga katiwalian. Mga kaibigan, itong Ungab na ito, siya din yung Ungab na chairman ng appropriations during the Duterte's reign. Ito, si Isidro Ungab, no? Chairman siya sa appropriations, no? So, eto mga kaibigan, no? Did you ever hear him question the multi-billion projects of the Duterte cronies?
Di ba wala? Wala kang maririnig sa kanya na pag-question. Baw lang siya ng baw. Kasi siya ay tuta ng Duterte. Tapos, ito pa, hindi loyalty sa bayan ang kanyang pinapakita, kundi loyalty sa kanyang idolo na mga Duterte. Diba? Kung natatandaan niyo mga kaibigan, siya rin yung nagtanggol kay VP Sara Duterte kasama si Marcoleta at si Gloria Macapagal Arroyo. Noong ini-scrutinize ng Kongreso ang budget ni Sara, nandyan din si Ungab at nakikipaglaban. Diba? Nakikipaglaban, no, sa mga kongresista na nagko-question kay Sara. At ito rin si Ungab, isa rin ito sa ayaw na ayaw ng trial ni Duterte, ni Sara. Kaya kung titingnan natin, nagko-question ka ngayon about corruption, pero ikaw mismo, nandyan bumabalandra ang gabundok na ebidensya ng korupsyon ni Sara. Pero pinipigilan mo. So, nasa na yung credibility? Walang makitang credibility sa'yo. Nakakikita ngayon ng tao na meron kang interes. Malamang yung motibo mo ay para mapagandang imahe at para magamit mo rin sa mga darating na eleksyon at para tulungan na rin ang iyong mga idolo na ilagay sila sa pwesto at ibagsak si Speaker, ibagsak ang Pangulo, ibagsak ang gobyerno. So it's all about personal gain. Hindi talaga pagmamahal sa bayan. Kasi kung pagmamahal sa bayan ito, dapat noon pa, panahon pa lang ni Duterte, dapat nagsasalita ka na tuwing merong mga lumalabas na mga korupsyon. Pero hindi ka naman nagsalita di ba? Pero ngayon, nawala na si Duterte, na hindi na administrasyon ng iyong idolo, ng iyong puon, ngayon ka nagsasalita? Ngayon ka nagpapaka-champion sa korupsyon? Ngayon ka nagpapaka-champion at tinatag ang sarili mo as clean congressman? My God! Kitang-kita tuloy. Kitang-kita ang iyong motibo. Diba? So, siya din yung ungab na silent pagdating sa Parmali. Wala siyang sinasabi patungkol sa Parmali. Silent. Kahit nakita na kung gaano kabigat ng katiwalian tungkol sa Parmali. Silent lang si Isidro Ungab. Siya din yung silent. Tahimik lang siya sa mga ghost flood control projects ng administrasyon ni Duterte. Na mismong si Duterte umamin na alam niya na marami talamak ang ghost projects sa panahon niya at hindi daw niya kayang labanan. Ang sabi pa ni Duterte, kahit bigyan daw siya ng 20 years, hindi daw niya kaya na labanan ang korupsyon sa kanyang gobyerno. Siya mismo ang umamin. Pero, si Ungab ba nagsalita tungkol sa korupsyon ng mga flood control ng Duterte administration? Di ba hindi? Kung matatanong natin, nasa ng 13,900 plus na mga flood control projects. Kasama ba ito sa mga ghost projects na sinasabi ni Duterte na alam daw niya? Pero bakit hindi niya sinawata? Diba? So, it's the same ungab na walang kibo pagdating sa extrajudicial killings. It's the same ungab na walang kibo sa malampaya issue ng Duterte administration. It's the same ungab na walang kibo doon sa issue ng maanumalyang pagbili ng free gates. It's the same ungab na walang kibo doon sa maanumalyang pagbili ng laptop sa panahon ni Duterte. It's the same ungab na tahimik na tahimik sa mga korupsyon ng nagdaang administrasyon.
Pagkatapos ngayon, biglang maggaganoon, mangangangawa, at ipoproject niya ang sarili as champion. Champion sa paglaban sa korupsyon. Hello, huwag kami. Huwag kami. Dahil hindi kami bugok at hindi kami tanga. Diba? So, pakita natin itong video ng katunayan natin ng pag-amin ni Duterte ng korupsyon, no? Si Duterte mismo ang umamin ng korupsyon sa kanyang panahon. Okay. Pakita natin. Ang pinaka-racket yan is yung Ghost Project. So walang delivery Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan is the regional director. Ipapalabas nila na may project dito at wala. Oh, ayan ha, kita-kita nyo. Umamin mismo. Ulitin natin. Ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. So walang delivery Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan is the regional director. Ipapalabas nila na may project dito at wala. Oh, ayan ha, kita-kita nyo. So, alam ni Duterte, marami daw ghost projects. Ipapalabas na may project pero wala. Walang delivery. Wala. Ang pera ibubulsa. Alam ni Duterte lahat ang tungkol sa ghost projects. So ang tanong natin, yung 13,900 plus na ipinagyabang ng Duterte administration na natapos daw nila na flood control noong March 2022. Kasama ba ang mga yan? Yung 13,900 plus na yan, kasama ba yan sa mga ghost flood control projects? So, naan si Ungab during that time na umaamin si Duterte na merong mga ghost flood control projects. Nasaan si Ungab? Nasaan din? Nasaan din si Ungab nung mga panahon na binibigyan or binigyan ni Duterte ng 52 billion ang kanyang anak, iisang distrito lang. Kaya mga kaibigan, wala pong credibility si Ungab para questionin ang katiwalian daw ng mga flood control sa administrasyon ngayon. Dahil wala po siyang credibility. Dahil siya mismo pinalampas niya at tahimik siya sa kitang-kita napakalaking ebidensya ng korupsyon sa panahon ni Duterte. Kaya bumabalik sa kanya lahat, nagbubumirang. Tinatawanan lang siya ng tao dahil lumalaban daw siya sa korupsyon pagkatapos kitang-kita naman na inamin pa ni Duterte ang korupsyon, pati ang pagnanakaw niya. Pero wala namang sinasabi. Wala man lang reklamo si Ungab. Na mismo si Duterte nagsabi marami siyang ninakaw. Hindi daw siya nagmamalinis, marami daw siyang ninakaw. Okay, kita mo yan. Oh. Sabi pa nga ng DDS, at least umamin na maraming ninakaw. My God! So para sa inyo, okay lang magnakaw basta aamin na maraming ninakaw? What a mindset! Hindi niyo ba alam na yan ay galing sa pondo ng bayan? Hindi naman tayo nagtatain ng pera. Ang mga Pilipino, ng mga simpleng Pilipino, ng mga katulad ko, naghihirap tayo, kumakayod tayo, isang kayod, isang kahig, isang tuka. Hindi tayo katulad nila, yung mga kontraktor, yung mga corrupt na politician, na hindi kumakayod katulad ni Sara Duterte, pagala-gala, naninira sa gobyerno, pero monthly sumasahod. Buwan-buwan may sahod, nakatanghod yung kamay, buwan-buwan may sahod siya, kahit hindi siya nagtatrabaho. Ang sarap ng buhay ni Sara. Buwan-buwan may pera. No, sa sahod lang siyang gano'n, no? May pera. Pero hindi siya nagtatrabaho. Samantalang tayo,
Kailangan nating magbanat ng buto. Kailangan nating pawisan. Kailangan nating madumihan yung ating mga kamay sa mga trabaho natin para lang magkapera. Pagkatapos, ang gagawin nila, nanakawin yung ating buwis. My God, that's absurd. Karma talaga ang mangyayari sa inyo. Kung hindi man kayo dito makarma sa mundong ito, doon, sa kabilang buhay, karma kayo. Baka hindi kayo mapunta sa langit. Diretso kayo sa impyerno. Karma habang buhay. Susunugin ang inyong mga kaluluwa sa impyerno. Forever sa dagat-dagatang apoy. Grabe ang ginawa niyo sa mga Pilipino. Makakarma kayo. Kami, mga simpleng mamamayan, nagbabanat ng buto para lang magkapera. Pero kayo, Sara Duterte, nagliliwaliw ka sa iba-ibang mga bansa, naglalakwat siya, kumakain sa masasarap na mga kainan, restaurant, pumupunta ka pa sa mga mall ng mga sikat, nakakapagbayad ng lawyer, 1 million per month. Magkano lang ang sweldo mo, Sara? Magkano lang ang sweldo mo? Pero nagagawa mo yan. Yung kamay mo nakasahod. Monthly, sumasahod ka pero wala kang trabaho. Hindi ka nagtatrabaho. Napakatamad mo. Mag-resign ka na, bugok na Vice Presidente. Pabigat ka sa bayang Pilipinas. Isa kang malaking pabigat, bugok. Tanga, bugok. Pabigat ka sa mamamayang Pilipino. Okay lang kami. Okay kami kahit wala kaming Vice Presidente. Sanay kami. Sanay ang sambayan ng Pilipino na walang Vice Presidente ngayon. Dahil ang Vice Presidente namin ngayon ay isang tanga, bugok. Walang alam, abogado, bugok naman. Diba? So mga kaibigan, yan ang katotohanan, no? Yan ang katotohanan. Diba? Okay. So, si Ungab, wala siyang credibility, no? Walang credibility si Ungab, no? So, lahat ng kanyang mga sinasabi ay wala, babalik lang sa kanya. Wala siyang credibility, no? Meron siyang mga ito si Ungab, master of midnight insertions noong 2020. He proudly claimed to have found 3 billion overnight to fund last-minute amendments. Second and third reading in one day. Tapos ngayon, siya pa ang galit sa insertions. That's classic DDS, double standard, no? So, kita po natin, no, mga kaibigan, nung panahon ni Duterte, wala siya say, kasi maka-Duterte siya kasi DDS siya Pero ngayon siya nag-iingay para tulungan ang kanyang mga idolo na sirain ang gobyernong Marcos. Diba? Yan yung mga kaibigan niya. Vested interest, may ulterior motive. Para iangat ang kanilang sarili. At yung ginagawa nila ngayon, hindi talaga para sa bayan, kundi para sa kanilang mga sarili at para sirain ang administrasyong Marcos. Yun po ang tunay na issue. Diba? So, mga kaibigan, maraming pong salamat, no? Okay. Maraming po salamat mga guys, no, sa panunood at saka sa mga nag-iiyakang DDS, no? So, maraming salamat sa mga nag-iiyakang DDS. Okay, mag-report na kayo. Umpisahan nyo na, mag-report na kayo. No? 1 taon nyo na akong nire-report, hanggang ngayon nandito pa rin ako. Kasi ang sabi ko nga, ang YouTube ay merong
protection ang mga content creator. Pinoprotektahan ng YouTube ang mga content creator at hindi basta-bastang tinatanggal. Kasi ang tawag nila sa amin ay business partner. Tatanggalin lang kami kapag may nilabag kami na community guidelines. As long as wala kang nilalabag na community guidelines, hindi ka matatanggal. Eh ano ba yung mga tinatanggal usually na mga account? Usually, yun yung mga account ng mga about terorismo. Yun, ang mga tinatanggal. Eh wala naman kayo makikitang terrorism dito sa aking account. My account is about political commentary. Diba? I repeat, my account is about political commentary. It's about social issues, political issues that's happening currently in our country. It's about current events. There's no terrorism. Okay? Kaya, mag-report na lang kayo. Magpakapagod kayo sa pagdut-dut ng pag-report. Sige lang. Damihan nyo. No? I hope na kayo'y mag-succeed para pabagsakin ako. Pinapabagsak niyo ako dahil kayo ay natatamaan sa sinasabi ko kasi totoo kasi. Pinapabagsak niyo ako, gusto niyo ako ma-take down kasi nga natatamaan kayo sa sinasabi ko kasi ang sinasabi ko ay katotohanan. Di ba? Totoo kasi ang sinasabi ko, kaya kayo nasasaktan. Kasi kung hindi naman totoo ang sinasabi ko, hindi naman kayo masasaktan, di ba? Pero nasasaktan kayo kasi totoo yung sinasabi ko. Di ba? Yun ang katotohanan. Di ba? Kaya kayo nagagalit kasi nga totoo yung sinasabi ko. Di ba? Yun ang katotohanan, no? Benjamin Dacuan Jr., Ma'am Idol, labag sa community guidelines ang magmura sa isang individual. Ingat po, ma'am. Depende din po, no? Depende din sa sa pagmumura, no? May mga pagmumura na talagang tanggal ka talaga, no? Pero sa akin ay iba naman no? So, marami pong salamat sa paalala, Benjamin Dacuan Jr., no? So, mga kaibigan, maraming po salamat sa inyong panonood. Salamat po sa mga DDS na mga bugok. Maraming pong salamat sa mga DDS na mga bugok. Maraming salamat din po sa mga pro-PBBM na mga nanonood dito. At salamat din po sa mga pink at saka sa mga dilawan. Maraming po salamat. God bless. God bless po. And good afternoon. Fight fake news. Expose the truth. Bye-bye and God bless.